Abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Balasahan sa pamahalaan, Pangulong Bongbong Marcos, pinagbibitiw ang lahat ng miyembro ng gabinete. As his people who he has handpicked to help him, we are duty bound to follow that lead. No, and I will submit my courtesy resignation. Paglilitis kay VP Sara, Senado formal ng tatayo bilang impeachment court sa Hunyo 3. Wanted Harry Roque, passport ng dating presidential spokesperson, pinakakansela na ng DOJ. Pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Nasa 30 opisyal na ang sumunod sa utos. At live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si Maricel Halili. Maricel, bakit pinag-courtesy resignation ng Pangulo ang buong gabinete? Gigi, frustrated si Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng ilan sa kanyang mga gabinete. Ang sabi ng Malacanang, kung ang pagbabasihan daw ay yung resulta ng midterm elections, ang tingin ng Pangulo ay hindi naramdaman ng taong bayan yung performance dahil hindi naabot ng administrasyon yung target nila na numero, partikular doon sa mga nanalo na mga senador. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, wala raw puwang sa administrasyon ang mga opisyal na kurakot o yung kurap at yung tamad. Naritong bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. At Mayan, anong naging reaksyon, o Maricel, anong naging reaksyon dito ng mga miyembro ng gabinete? Jiggy, sa ngayon, nasa higit 30 na yung mga miyembro ng gabinete na nagsabi na handa sila na magbitiw sa pwesto o di kaya naman nakapagsumiti na ng courtesy resignation. Kabilang na nga dyan si Tourism Secretary Christina Frasco na nakausap natin kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha kaninang umaga yan, at si Transportation Secretary Vince Dizon. Narito yung bahagi ng ating panayam sa kanila. In any event, all of us serve at the pleasure of the President. The most important thing I think that this message sends is that, alam mo, typically, ang mga kabinete, ang laging sinasabi ng kabinete is, we serve at the pleasure of the President. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng Presidente, hindi lang serving at the pleasure of the President. We serve at the pleasure of the people. At mismo ang Pangulo, nagsalita na ba tungkol sa ginawa niyang ito? Alam mo, Jiggy, hindi pa nagpapaunlak ng panayam si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kanina, meron siyang event dito sa Malacanang, yung presentation ng ilang mga reenacted budget. At bagamat napakaseryoso nitong utos niya sa mga cabinet secretaries, nagbiro siya kanina dun sa kanyang talumpati. Pakinggan natin to. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Alam mo, Gigi, ang tiniyak lang ng Malacanang ay hindi raw maaapektuhan yung operasyon ng kahit na anong kagawaran dahil bagamat nagsumiti na nga ng courtesy resignation ng mga opisyal ng ehekutibo, mananatili pa rin daw sa pwesto hanggang wala pang inilalabas na desisyon ang Pangulo. Gigi? Yan po si Maricel Halili, live mula sa Malacanang. Suportado ng Senado Rigudon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sana raw may kapalit agad ang mga pinagbibitiw na opisyal para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Nangunguna sa balita si Mean Los Baños. Mean, ano masasabi ng mga senador sa balasahan sa gabinete?
Yes, Jiggy, pinuri ng ilang mga senador ang naging desisyon at kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsumitihin nga ng courtesy resignation ang kanyang cabinet members. Nagpasalamat pa nga si Senate President Chis Escudero na tila inamin ng Pangulo na may problema sa kanyang political family. Ayon din kay Senate President Escudero, pinapakita nito na sensitibo at may pakialam si Pangulong Marcos doon sa daing ng taong bayan at inako niya yung responsibilidad na ayusin ito. Tinawag pa nga niya itong balasahan sa gabinete na isang mid-game substitution o yung pagpapalit ba ng gabinete base sa kanilang performance. Pero tugon pa ng leader ng Senado, sana daw lumayo ang Pangulo sa mga taong ginagamit lamang ang kanyang kabaitan para sa kanilang sariling kapakanan. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, sinabihan niya o nanawagan siya sa Pangulo na sana ang kunin daw ng mga bagong gabinete ay yung may idealism at hindi tatakbo sa 2028 elections para daw talagang nakafocus yung kanilang trabaho para sa tagumpay ng administrasyong Marcos at hindi sa pansarili nilang political ambition. Suportado rin ng ilan pang mga senador ang naging desisyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Gaya na lamang ni Senator Win Gatchalian, sabi niya sana itong time na ito na pinag-submit ng courtesy resignation yung mga cabinet secretaries, makapagnilay-nilay sila, mag-reflect sila sa kanilang naging performance. Habang si Senator G.V. Ejercito, sinabi na parang sinyalis yan at warning yan na huwag prente-prente at huwag kukuya-kuyakoy yung mga namumuno sa mga departamento ng gobyerno. At sa gitna nga ng napipintong balasahan sa gabinete, sabi naman ni Senator Nancy Binay, sana huwag maantala ang serbisyo ng ating gobyerno. At kung merong mga tatanggaping courtesy resignation at matatanggal na mga gabinete, sana daw may ipalit agad ang gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos. Yan lamang ang latest mula dito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po si Mian Los Baños, nagulat live mula sa Senado. Samantala, kinagulat naman ng isang grupo ng mga negosyante ang balasahan sa gabinete. Kung sila raw ang tatanungin, walang kailangang palitan, lalo na sa economic team ng Pangulo. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang mga naging sentimiento ng business community? Alam mo, GT, para nga sa Makati Business Club ay kontento na nga raw sila sa performance sa mga miyembro ng gabinete, partikular na ang economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya raw kagulat-gulat kung may mapapalitan dito sa mga miyembro ng economic team, lalo't ngayon ay may panawagan nga itong si PBBM na magsumite ng courtesy resignation sa mga miyembro ng gabinete. Ang sinasabi pa ng Makati Business Club ay isang araw sa mga strengths ng kasalukuyang administrasyon ay yung pagpili nito ng mga leader na mahuhusay at mga eksperto sa kanilang larangan, partikular na nga sa economic cluster. Kaya sa tingin nila raw ay hindi raw mapapalitan ang mga to, at least yung karamihan sa kanila ay mag-stay pa rin doon sa kanilang mga posisyon. Kung magkakaroon man daw ng pagbabago, sana raw ay anunsyo kaagad para hindi magkaroon masyado ng disruption o abala sa trabaho. At sinabi rin nila na happy rin sila sa performance ng Department of Education at ng TESDA, yung pamunuan nitong mga ahensyang ito. At tiwala rin sila na kung magkakaroon man ng changes, maging professional itong mga opisyal na ito dahil magtatrabaho ang mga ito hanggang sa mapalitan sila. At Jiggy, isa pang puntong inirace din ng Makati Business Club. Kung magkakaroon man ng changes, dapat daw ay i-prioritize ang budget at tama na raw muna yung mga ayuda at subsidies dahil alam naman natin na ang mga ito ay napupunta lamang o parte lamang ng pork barrel. Pakinggan natin ang pahayag ni Apa Ongpin, ang Executive Director ng Makati Business Club. We like these guys. We think they're the best people for the job. And then there are other, cabinet positions outside the economic cluster that we feel are also, have the best people for the job. These guys are well qualified for the position. So we would be very surprised if Marcos accepted their resignations and let them go. Bukod sa Makati Business Club ay nagbigay din ng pahayag ang Management Association of the Philippines. Pero para sa kanila, kung magkakaroon daw ng changes, ay sana nga raw ay mga competent at mga eksperto rin ang ipapalit sa posisyon. Jiggy. Yan po si Gerard de la Peña, nag-uulat mula sa Mandaluyong. Ano nga ba ang courtesy resignation? Ito ang kusang loob at formal na pagbibitiw sa posisyon ng isang opisyal bilang respeto sa mas mataas na liderato. Bakit ba ito hinihingi sa mga opisyal? Ito'y para bigandaan ng reforma o pagbabago sa organisasyon o di kay para maibalik ang tiwala ng publiko sa administrasyon.
Ginagawa rin ang balasan kapag may pagbabago sa politika tulad nitong nakarang midterm elections at kapag bumababa ang trust and approval ratings ng Pangulo. Sa uli, desisyon pa rin ng Pangulo kung tatanggapin niya ang courtesy resignation o hindi. Ibig sabihin, posible pa rin manatili sa posisyon ng isang opisyal kung gugustuhin ng Pangulo. Hindi na bago ang balasahan sa gabinete. Nangyari na rin ito sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Gloria Macapagal Arroyo. Naniniwala ang isang dating cabinet member na tama at napapanahon ang pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Ayon sa dating presidential spokesman ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Attorney Edwin Lacerda, inasahan na niya ang Rigudon sa gabinete kasunod ng malamya umanong performance sa mga kandidato ng administrasyon nitong nakarang eleksyon. Ayon kay Lacerda, dapat unahing palitan ni PBBM ang mga kalihim ng mga ahensyang madalas lapitan ng tao gaya ng DA, DepEd, DOH at DSWD. Hindi naman siya naniniwalang dapat alisin ang lahat ng membro ng gabinete. In fairness naman to the cabinet, marami namang ring magagaling dyan eh. Sa tingin ko, si Vince Dizon, tulad ni Vince Dizon, very active siya. He communicates what he's doing to the public. Very, very many qualified people. Si Secretary Recto, si Secretary Henry Aguda ng DICT. Susunod, House Prosecution Panel harap na sa Senado sa Hunyo para sa napipintong impeachment trial kay VP Sara. At bugbugan sa isang bilyaran sa poll sa video. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Formal nang tatayo ang Senado bilang impeachment court sa Hunyo at Res para ito sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Formal nang inabisuhan ng Senado ang Kamara na magko-convene na ang impeachment court sa June 3 para ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago nito alinsunod sa Rules of Procedure and Impeachment Trials, kailangan humarap ng House Prosecution Panel sa Senado para basahin ang Articles of Impeachment, bagay na tinatalakay na ng House Prosecutors sa kanilang pulong ngayong araw. We resumed our meeting after the election. I guess we will present the articles of impeachment during their session. Sa proposed timeline ng Senado, nakahanda silang tanggapin ng mga House Prosecutor alas 4 ng hapon sa June 2. Ayon kay House Prosecutor Congresswoman Bel Zamora, 90% na silang handa sa impeachment trial. Nasa 5 hanggang 10 law firms ang tumutulong sa kanila. A little exciting for us, I guess, na matutuloy na. We've had a mock trial before. We prepared judicial affidavits for the witnesses. We examined witnesses. We're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Kinabukasan naman sa June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court. Posibleng sa parehas na araw din ay manumpa na ang senator judges. Sa June 4, inaasahang tatanggap na ng pleadings ang impeachment court at ang pre-trial ay magsisimula sa June 24 hanggang July 25. Sa July 30 naman gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Una nang sinabi ng bise na handa na rin siya sa trial na posibleng magpatalsik sa kanya sa pwesto. Marian Enriquez, News 5. Humingi ng suporta sina Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto sa Duterte Bloc para maging leader ng Senado sa 20th Congress. Ayon kay Senator Bongo, nakausap na nina Escudero at Soto ang Duterte Bloc sa Senado. Binubuo ito nina Senators Go at Robin Padilla at Senator-elect Bato de la Rosa, Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Napag-usapan na raw nila na iisa lang ang iboboto nila sa pagka-Senate President. Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Pinakakansela na ng DOJ ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Live mula sa DOJ sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong update dyan?
Gigi, susulat na nga yung Department of Justice para ma-request sa Department of Foreign Affairs na ikansela ang pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ng inilabas na warrant of arrest ng Angeles Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Nasa the Netherlands gayon si Roque para sa kanyang asylum application pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, magiging undocumented alien si Roque at pwedeng ma-deport kung hindi maaprubahan ang kanyang asylum application. Inihahanda na rin ng DOJ ang mga dokumento para mag-request sa International Criminal Police Organization o Interpol na mailagay si Roque sa Red Notice. Narito ang pahayag ni DOJ Secretary Remulla. I'm sure that the asylum application will have to be finished before it's acted upon in the Netherlands. He will be an undocumented alien. Pag wala siyang asylum at nakansel ang passport niya, he will have to be deported. Gigi, tiwala raw ang DOJ na isaalang-alang ng gobyerno ng Netherlands ang bigat ng kaso ni dating presidential spokesperson dito sa Pilipinas. Naunang minaliit ni Roque ang planong niya ng DOJ at iginiit niya na hindi siya pwedeng arestuhin dahil sa kanyang pending asylum sa the Netherlands. Then muna ang latest dito, Camille Samonte, News 5. Yan si Camille Samonte, nag-uulat live mula sa DOJ sa Maynila. Para sa mga nangungunang balita sa sports, narito ang kapatid nating si Diego Dario. Diego. Thank you, Jiggy. Wagi ng Most Valuable Player Award si Oklahoma City Thunder star Shai Gilgeous-Alexander. Nakakuha si SGA ng 71 first place votes kumpara sa 29 votes ng isa pang MVP contender na si Nikola Jokic ng Denver. Pinangunahan ni SGA ang Thunder para makuha ang 68-14 win-loss record sa regular season. Very thankful naman si Shai sa award at nagpasalamat siya sa team niya na naging daan daw, kaya naging maganda ang performance niya sa OKC. Kasalukuyang lumalaban sa Western Conference Finals ang Thunder kontra sa Minnesota Timberwolves. Susunod, mga magsasaka umaaray sa binabarat na presyo ng palay. At 3 magkakaangka sa motorsiklo patay ng sumalpok sa truck. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Panibagong pangaras na naman ng China nakuna sa video malapit sa Pag-asa Island. Sinagi at binomba nila ang ating barko. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, 2 beses sinagi at binomba ng water cannon ng China Coast Guard vessel ang BRP Datu Sanday. Nasira ang port bow at smokestack ng ating barko. Nalagay din sa panganib ang mga sibilyang sakay ng BFAR vessel. Nagsasagawa kahapon ng Maritime Marine Scientific Research ang BFAR vessel sa Sandy Cay 2 nang mangyari ang pangaras. Itong unang pagkakataon na ginamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang BFAR vessel mula nang iwagayway ng China ang kanilang bandila sa lugar. Pwede maghain ng electoral protest sa mga kandidato na nawalan ng boto dahil sa overvoting. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano bang overvoting at gaano karaming botante ang nag-overvote nitong eleksyon? Gigi, aabot sa 1.3 milyong botante yung nagkamali raw sa pagboto ng senador sa karatapos lamang na Bilang Pilipino 2025. Sila yung mga bumoto ng mahigit sa 12 senador kaya hindi nabilang ang kanilang mga boto. Pero ayon sa COMELEC, 2% lamang daw yan ng mahigit 57 milyon ng mga Pilipinong bumoto sa karatapos lamang na eleksyon. Sa record nga ng COMELEC, 17 milyon daw yung itinuturing na overvotes o yung sobrang boto sa pagkasenador. Hindi naman lalampas sa 1 milyon yung overvotes pagdating sa party list position. Paglilinaw ng COMELEC, hindi naman ito nakaapekto sa ibang posisyong pinagbotohan. Hindi rin daw bago yung issue ng overvoting sa isang automated na halalan. Kabilang ang overvoting sa pinuna ng mga natalong pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador kaya nananawagan sila ng manual recount. Hindi naman ito isinasantabi ng COMELEC. Sa katunayan, pwede naman daw maghain ng election protest sa Senate Electoral Tribunal ang mga kandidatong gustong questionin yung mga nawalang boto dahil sa overvotes.
Narito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Sa lahat po ng eleksyon, lagi nagawa, hindi po natin kayang pigilan. Kung ang mga kababayan natin ay, minsan po kasi na-shade na, nagbago isip, inaglagay ng X. Kasi po nagbago isip, pero yung nga po touch move po kasi. Mas mainam daw, Jiggy, na maghain na lang ng election protest yung mga natalong kandidato kaysa magreklamo daw sa social media o idaan sa social media ang kanilang mga reklamo. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa COMELEC. Problemado mga magsasaka sa San Miguel, Bulacan. Bagsak presyo kasi kung bilhin ng mga trader ang kanilang palay, kaya malaki ang kanilang lugi. Nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, anong sabi ng mga magsasaka? Jiggy, umaaray ang mga magsasaka rito sa San Miguel, Bulacan sa baba ng presyo ng kanilang palay. Ang bili raw ng mga trader, 11.50 hanggang 12 pesos na lang kada kilo. Malayo yan sa mga nakaraan na 18 pesos at meron pang araw na 20 pesos. Ang kaso, hindi na rin kayang bilhin ng NFA ang kanilang mga ani dahil puno na ang kanilang warehouse sa lugar. Napipilitan tuloy ang ilan na magbenta na lang sa mga nambabarat na trader habang hindi na raw muna nag-aani ang iba sa pagbabaka sakaling mabakante na rin ang mga bodega. Sabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, nakikipag-ugnayan na sila sa mga apektadong magsasaka. Inassure namin sila na once magka-space, papasok ang kanilang mga palay. 18 pesos kada kilo ang bili ng NFA sa sariwang palay at 24 pesos naman sa tuyo. Panawagan ng mga magsasaka, magawa na raw sana talaga ng paraan itong problema nila nang sa ganon, maibenta na nila sa tamang presyo ang kanilang palay. Balik sa'yo. Pangulat ni Kari Cator mula sa San Miguel, Bulacan. Samantala, nakatakdang dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bibigyan din ng Pangulo sa summit ang soberanya ng Pilipinas sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa mga lider ng Laos, Kuwait at Vietnam. Posible ring pag-usapan sa summit ang pagpapataw ng taripa ng Amerika sa imports ng ilang bansa, pati na rin ang political crisis sa Myanmar. Idaraos ang ASEAN Summit sa May 26 at 27. Magka-tandem sa training sina pambansang kamao Manny Pacquiao at panganay niyang si Jimwell. Kasunod yan ng official announcement ni Manny na magbabalik rin siya sa July. Hahamunin niya si American boxer Mario Barrios para sa WBC Welterweight Championship. Usap-usapan ding lalaban sa undercard fight si Jimwell kaya siya nag-e-ensayo kasama ang pambansang kamao. Kung sakali ito ang magiging pinakaunang professional boxing match ni Jimwell. Yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Diego Dario. Narito mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Pinagpapalo ng tako ng bilyar at ng bakal sa ulo ang isang lalaki sa Consolacion, Cebu. Base sa investigasyon, nagalit umano ang dalawang sospek matapos silang talunin sa bilyar ng biktima. Nasa ICU na ang biktima at nakatakdang operahan habang tinutugis na ang dalawang sospek. Patay naman ang mag-live-in partner matapos magsaksakan sa kanilang bahay sa Kabangkalan, Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, hindi umano pinayagan ng lalaking bumalik ang kinakasama sa trabaho at nauwi ito sa away at saksakan. Itak, cutter, kutsilyo at pang-ani ng palay ang nakuha ng mga pulis sa crime scene na ginamit umano sa madugong away. 3 naman ang patay sa salpukan ng motorsiklo at truck. Base sa investigasyon, galing fiesta at nakainom ang rider at 2 angkas nito kaya gumewang sa kabilang linya at sumalpok sa paahon na truck. Voluntaryo naman sumuko ang driver ng truck sa mga otoridad. Patay ang isang lalaki na nagsiselfie matapos mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Ang biktima tumungtong umano sa isang malaking bato para magpakuha ng litrato nang biglaang mawalan ng balanse at nahulog sa bangin. Inabot naman ang 2 oras bago nakuha ng mga otoridad ang bangkay ng biktima. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras na ito. Huwag pahuli, dapat una sa lahat.